Sige po, mag-aral po tayo. Basahin po natin yung Matthew chapter 28 in verse number 18 hanggang verse number 20. Please open your Bible. Mag-aral po tayo. Ano po? Basahin po natin yung Matthew chapter 28 in verse number 18 hanggang verse number 20. Ang sabi po rito ng salita ng Diyos, ano po? Ang sabi po ng Biblia, "And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth." In verse number 20, "Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost." In verse number 20, "Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world." Amen. Ano po? Makikita po natin dito po sa atin pong binasa, ano po, it is a Great Commission. Pero wala po nakalagay na Great Commission po dito. Ano po? The Great Commission is a name for the command given by Jesus Christ to His disciples to teach and to preach the gospel into all the world. Yun po yung Great Commission. Ano po? Kaya yun po yung sinabi at iniutos ng Panginoon. Diyan po sa Matthew chapter 28. Ganun din po sa Mark chapter 16 in verse number 15. Ano po? Makikita po natin na inutusan po ng Diyos, inutusan po ni Kristo, ano po, ng ating Panginoon, ang bawat mananampalataya na humayo. Ang sabi po ng Mark, ang sabi po dyan, "And He said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature." Ibig sabihin, iniutos po ng Panginoon na pahalagahan, na gawin, na sundin ang mga bagay na ito. Ano po? Kaya po, makikita po natin na yung kakayanan ay ibinigay po sa atin. Ano po? Ibinigay po sa atin. Ang sabi po ng Acts chapter 1 in verse number 8. Ang sabi po ng Acts chapter 1 in verse number 8, ang sabi po dito, ano po, "But ye shall receive power after that the Holy Ghost is came upon you, and ye shall be witness unto me, both in Jerusalem, and in Judea, and in Samaria, and unto the uttermost part of the earth." Makikita po natin sa talatang ito na kung saan nagkaroon tayo ng kakayanan. Binigyan po tayo ng kakayanan. Ano po ba ang ibig sabihin ng mission? Mission is an important assignment carried out for political, religious, or commercial purposes. Ang sabi po ng dictionary, ano po, pero mission is a vocation or calling of a religious organization, especially a Christian one, to go out into the world and preach. Its faith, spread its faith. Kumbaga, ibahagi yung kanyang pananampalataya. Kaya mission is a task, tungkulin, gawain, ng bawat isa. What is our life mission? Ano ba yung mission natin sa buhay? Naniniwala po ako kung ikaw ay mananampalataya, kung ikaw ay isang Kristiyano, sa buhay na ito, magawa ang kalooban ng Diyos. Yun ang iyong mission eh. Yun ang iyong tungkulin. Yun ang ating tungkulin. Yun ang ating mission. Ano yun? Yung magawa ang kalooban ng Diyos. It is our mission. Dalawa lamang yung ating misyon. Pangalawa, sa buhay na ito, mapagpurihan ng Diyos, maluwalhati at mabigyan siya ng parangal. Ibig sabihin, this is our life mission. Sa buhay na ito, ang kalooban ng Diyos ang siyang maganap. Sa buhay na ito, mapagpurihan ng Diyos, maluwalhati ang Diyos. Yun yung ating mission sa buhay po natin. Pero sa ating pong pag-aralan, Great Commission is our mission. Great Commission is our mission. Yung utos ng Panginoon, ito po yung ating tungkulin. Pero makikita po natin, una, this is Christ's mission. Ito po ay misyon ng ating Panginoong Jesucristo. Jesus Christ is our first missionary. Siya po yung unang missionary po natin. Ang sabi po ng John chapter 20 in verse number 21, "And said Jesus to them again, Peace be unto you, as my Father hath sent me, even so I send you." Bago po tayo isugo, una po munang isinugo ang ating Panginoong Jesucristo. Di ba ang sabi ng John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have
everlasting life. Ibig sabihin, sapagkat kayo na lamang ang pagsidrasyon na ibinigay niya, isinugo niya ang kanyang anak upang ang sino may huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Our first missionary, no other than the Lord Jesus Christ. Siya yung unang nagmisyon dito sa mundo. Bakit? Ang sabi po ng Luke chapter 19 in verse number 10, "For the Son of Man is came to seek and to save that which was lost." Sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawawala. Yun yung Great Commission, yung pagliligtas ng Diyos. Ano po? Kaya nga po ang sabi ni Pablo sa 1 Timothy chapter 1 in verse number 15, "This is faithful saying and worthy of all acceptation, that Christ Jesus came into the world to save sinner, of whom I am chief." To save sinners. Upang iligtas ang makasalanan. Upang iligtas ang makasalanang kagaya ko. Upang iligtas ang makasalanang kagaya po ng bawat isa sa atin. We are all sinners. Kaya ang sabi diba ng Romans, "For all have sinned and come short of the glory of God." Sapagkat ang lahat ay nagkasala nga. We are all sinners. Sinners saved by grace. Because of what? Because Christ, ang unang nagmisyon sa mundong ito. Ang sabi po ng Matthew chapter 26 in verse number 28, "For this is my blood of the New Testament, which is shed for many for the remission of sin." Yung kanyang dugo. Kaya nga ang sabi po ng Romans chapter 5, "But God commended His love toward us, that while we were yet sinners, Christ died for us." Si Kristo ay namatay dahil sa atin, nung tayo ay makasalanan pa. Ito pong linggong ito, meron pong gagawa ng mga bagay na ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Pero walang makakatulad sa kanyang ginawa. Dahil ang kanyang ginawa ay naging katubusan ng ating kasalanan. Kaya nga po ang sabi po ng Philippians chapter 2 in verse number 5 hanggang verse number 8, "Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, though it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of the servant, and was made in the likeness of men. And being found in a passion as man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross." Biruin nyo, isang Diyos na pinagsisilbihan, isang Diyos na pinaparangalan sa langit, nagpakababa, nag-anyong tao, at namatay sa krus para sa iyo at para sa akin. Dapat hindi siya maghirap. Dapat hindi siya, di ba? Kaya, hindi lamang siya nagmisyon, kundi bagkos yung kanyang sarili at yung kanyang buhay. Yung kanyang dugo ipinangtubos sa ating mga kasalanan. Because Christ is our first missionary. The Great Commission, it is Christ's mission. Ito po yung kanyang mission. Hanapin yung nawawala. Iligtas yung makasalanan. Pangalawa, it is church and every Christian mission. Di lamang mission ng Panginoon, kaya nga iniutos niya, Iniutos niya po niya sa may Matthew chapter 28, "And go ye therefore." Pag sinabing go, makikita po natin the instruction is to go. Ibig sabihin, there is a command na kailangan sundin. There is a command, na kailangan gawin. Dapat humayo. Bakit mahalaga na tayo humayo? Ang kailangan natin gawin para humayo. Makikita po natin the involvement of ourselves. Kailangan po yung sarili po natin. Pag sinabing go, at inutusan kang humayo, mahalaga na sumunod.
Hindi pwede itulak mo yung iyong katabi, hindi pwede itulak mo yung iyong kasama, kundi bagkus yung sarili mo, dapat andun yung involvement. Alam niyo po ba, kahit anong gawain sa loob ng iglesia, kahit anong gawain sa loob ng church, mahalaga, dapat involved ka, kasama ka. Amen? Dapat kabahagi ka. Kaya nga laging sinasabi, tinuturo sa atin, tayo bahagi ng katawan. At bawat bahagi ng katawan, mahalaga. Laging kasama, hindi na iiwanan. Di ba? Dapat the involvement of ourselves. Dapat involve natin yung sarili natin. Involve natin yung sarili natin. Bawat bahagi, bawat programa ng simbahan, ng lokal na iglesia, dapat bahagi ka. Ano? Pagka sinabi mag-soul winning, dapat bahagi ka, kasama ka. Sa lahat ng programa ng iglesia, dapat bahagi po tayo. Ibahagi natin yung ating sarili. Hindi, nakakalungkot kung tayo kasama, pero hindi naman tayo nagiging bahagi, di ba? The involvement of ourselves. Una nating ibigay sa Panginoon yung ating sarili. Alam nyo, yung Macedonian Church, sa kabila ng kanilang deep poverty, yung malalim na kahirapan, natuto pa rin silang maging bahagi. Bakit? Kasi una nilang ibinahagi ang kanilang mga sarili. The involvement of ourselves. Di lamang yan, kundi the investment for soul. Yung Great Commission na ating mission, it is the investment for soul. Bakit kailangan natin mag-invest sa kaluluwa? Because soul is precious. Mahalaga yung kaluluwa. Gaano kahalaga ito? Biruin mo, isang Diyos na dapat pinararangalan, na dapat pinaglilingkuran, nagpakababa, at hindi lamang nagpakababa, nag-anyong tao, at namatay sa krus ng may paghihirap at pagdudusa para sa ating mga kaluluwa. Wow! Because our soul is precious. Kaya sabi ng Biblia, for what is a man profited if he shall give the whole world and lose his own soul? Or what shall a man give in exchange for his soul? Makamit mo man ang rangya, ang lahat ng bagay sa mundong ito. Kung ang kaluluwa mo ay mapapahamak, walang kwenta ang lahat ng rangyang yan. Wala kang maipapalit sa iyong kaluluwa. Why? Because soul is precious. Ganun po kahalaga yung kaluluwa. Christ died for our soul. Namatay si Kristo para sa ating kaluluwa. Because soul is priceless. Di ba? Bakit priceless? Dahil ang dugo ng ating Panginoong Hesukristo, wala po maitutumbas na halaga. Hindi kayang bayaran ng kahit ano ang iyong kasalanan. Hindi pwedeng baligtas ka sa pamamagitan ng simbahan o iglesia dahil walang iglesia na nakapagliligtas. Hindi ka maliligtas sa pamamagitan ng paggawa mo ng mabuti kahit kaanong kadaming gawa ng mabuti ang gawin mo. Hindi mo kayang palitan, hindi mo kayang bayaran, hindi mo kayang tumbasan ang kasalanan na mayroon tayo. Pero ang dugo ng ating Panginoon, pinanglinis sa bawat kasalanan na mayroon po tayo. Pinantubos sa ating kasalanan upang ang ating kaluluwa ay huwag mapahamak. Because soul is precious. Because soul will be perished. Mahalaga po yung kaluluwa. At hindi lamang mahalaga ito. Ang kaluluwa po ay mapapahamak. Kaya ang sabi ng John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish, but have everlasting life. Ibig sabihin, upang wag tayong mapahamak, yung ating kaluluwa, wag mapahamak. May kapahamakan patutunguhan ang tao. Hell is real. Alam niyo po, mga kapatid,
mapapahalagahan at maunawaan natin ang pagtugon natin sa Great Commission kung ating maunawaan na ang bawat kaluluwa ay mapapahama. Ano ang dapat natin gawin? Every one of us must have compassion to every soul. Dapat andun yung compassion natin. Na ang bawat tao nakikita natin na mayroon silang kaluluwa at dapat ang tanong natin, ang taong ito mapupunta kaya sa langit o mapupunta sa tinatawag na kapahamakan? Andun yung compassion natin, pagmamahal natin sa bawat kaluluwa, sa bawat nakakasabay natin sa bus, sa bawat mga kaibigan natin nakakasama natin, sa bawat kakilala natin, nababahagihan natin ang salita ng Diyos. Bakit? Andun yung pagmamahal natin na baka ang taong ito isang araw mapahamak. Salamat po sa Panginoon kung yung mga mahal natin sa buhay kasama natin na naglilingkod at ililigtas ng Panginoon. Pero nakakalungkot kung may mga mahal tayo sa buhay na ang kanilang kaluluwa ay meron pa rin kapahamakang patutunguhan. Every one of us must have compassion to every soul. Every one of us must be concerned to every soul. Dapat concerned tayo. May pagpapahalaga tayo. May malasakit tayo sa bawat kaluluwa. Pinagmamalasakitan ba natin yung kaluluwa ng mga tao na nakakasama natin? Pinagmamalasakitan ba natin yung kaluluwa ng mga tao na nakakagiging bahagi ng buhay natin? O yung mga tao na nakakasalubong o nakakasabay natin? Every one of us must be concerned to every soul. Every one of us must have commitment to soul. Dapat may commitment tayo. Na Lord, tutugon ako sa panawagan mo. I will go. Ang sabi ng Panginoon, go. Dapat may commitment tayo. Kung hindi man ako tumugon, dapat marunong tayong sumuporta sa gawain ng Panginoon. Hindi tayo makapag-solwin sa malayong lugar. Pero pwede kang maging bahagi sa bawat kaluluwa na naliligtas sa lugar na yun kung meron kang bahagi, kung sumusuporta po tayo. Amen? Matuto po tayong sumuporta sa gawaing misyon, sa Great Commission. Magkaroon po tayo ng commitment. Hindi lamang pagsuporta ang commitment, but to pray. Magkaroon tayo ng commitment for every soul to pray. Na atin silang idalangin. Idalangin natin yung mga mahal natin sa buhay. Idalangin natin yung mga kasama natin. Idalangin natin yung mga kapitbahay natin. Idalangin natin yung mga katrabaho natin. Kung tayo estudyante, idalangin natin yung mga kasama natin estudyante. Dahil naniniwala ako sa kapangyarihan ng panalangin. Sana po sa umagang ito, matutuhan po natin na pagmalasakitan, matutuhan po natin mahalin, at sana po may commitment tayo sa bawat kaluluwa. Alam niyo po si Pablo, ano po yung sabi ni Pablo? Ang sabi po ni Pablo sa Romans chapter 1 in verse number 13, Now, I will not have you ignorant, brethren, that oftentimes I purposed to come unto you, but was led hereto, that I might have some fruit among you also, even as among other Gentiles. Ang sabi po niya sa verse number 14, I am a debtor, both to the Greek and to the barbarians, both to the wise and to the unwise. So, as much as in me is, I am ready to preach the gospel to you that are at Rome also. Ang sabi ni Pablo, meron akong utang. Ano? Meron akong utang na dapat bayaran. Di ba? Sabi niya sa verse number 14, ako'y may utang sa mga Grego, gayon din sa mga barbaro, sa mga marunong, gayon din sa mga mangmang. Ano yung utang niya na yun? Nakita niya yung sarili niya na makasalanan na iniligtas ng Panginoon. Kaya ang pagnanasa niya, ang pagnanais niya na ibahagi sa iba ang kaligtasan. Sana po maging katulad tayo ni Pablo.
sa buhay natin ito na ating pagmamahal, pagmamalasakit, commitment sa bawat kaluluwa. Di ba? Yun yung commitment ni Pablo. Parang inari niya yung sarili niya na may utang. Bakit? Dahil yung commitment niya sa Panginoon. Na ang bawat tao, na ang bawat makakasalamuha niya, makakapakinig ng gospel. Dalawang tanong sa buhay natin na sa tingin ko dapat natin sagutin. Una, may nag-share na ba sa atin ng kaligtasan? Ligtas ka na ba? Naunawaan mo ba ang tinatawag na kaligtasan? Naunawaan mo ba ang gospel? Kung naunawaan mo, naniniwala ako, merong nagbahagi sa iyo. Amen? Alam niyo po, kaya po ako nasa inyong harapan. Dahil merong pastor, meron pong nagbahagi sa akin ng kaligtasan. At naunawaan ko na ang kaligtasan, pananampalataya kay Kristo. Pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Sabi ng Biblia, sapagkat ipapahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang maguli ng Diyos sa mga patay, maliligtas ka. Ang paraan ng kaligtasan, hindi lamang basta pagtanggap. Yes, tinanggap mo ang Panginoon, pero hindi lang basta pagtanggap. Pananampalataya. Pananampalataya kay Kristo. Ano yung sasampalataya mo kay Kristo? Na siya'y namatay, nilibing at muling nabuhay. Para sa iyo at para sa akin. May nagbahagi sa atin, di ba? May nagbahagi sa akin. May nagbahagi sa bawat isa sa atin. Mayroong nagtiyaga na nagturo sa atin, ibinahagi ang kaligtasan. Mayroong tumugon sa panawagan ng Great Commission. Tama? Kaya ka naligtas. Kaya tayo naligtas. Pero ang tanong, may nabahagingan ka na ba ng kaligtasan? Kung may nagbahagi sa atin, na-share mo na ba yung kaligtasan ibinahagi sa iyo? Sana po sa umagang ito, the Great Commission is our mission. Yun po yung pamagat ng ating mensahe. The Great Commission is our mission. It is our responsibility. Ito po yung responsibilidad po natin. Ito po yung gawain po natin. Ito po yung heartbeat dapat ng bawat simbahan. The Great Commission is our mission. Meron kang responsibilidad. Meron po akong responsibilidad. Meron po tayong responsibilidad. Our mission is the Great Commission. It is our responsibility. Dapat hindi lamang to our responsibility. Panghuli po, dapat it is our rejoicing. Dapat yun yung kagalakan natin. Alam niyo, ang sabi po ni Pablo sa 1 Thessalonians chapter 2, in verse number 19 and 20, ang sabi po dyan, for what is our hope, or joy, or crown of rejoicing, are not even ye in the presence of our Lord Jesus Christ at this coming? Yun daw po yung kanilang pag-asa, yun yung kagalakan nila, yun yung crown of rejoicing, yung pagbabalik ng Panginoon. Pero ang sabi ni Pablo, for ye are our glory, sabi niya, for ye are our glory and joy. Sabi ni Pablo, pero kayo, ang kaluwalhatian at ang kagalakan ko. Ang kagalakan natin. Dapat ganun tayo. Ang kagalakan natin, yung bawat tao na naaakay natin, yung bawat kaluluwa na dadala natin sa Panginoon. Gusto mong maging masaya ang iyong buhay, mag-akay ka ng kaluluwa. Dahil pag may nadala ka sa Panginoon, magiging kagalakan mo yun. Sana po sa umagang ito, pahalagahan po natin ang command ng Panginoon.
Sana po ito'y maging mission natin. The Great Commission is our mission. Tayo pong lahat ay buko, tayo po'y manalangin.